Sa harap ng mas pinatinding mga hamon ng buhay, mahirap para sa marami ang umusad at maghanap ng makakapitan. Sa pamamagitan ng mga inisyatibong inilulunsad ng mga institusyong kabilang sa pribadong sektor, nabibigyan sila ng pagkakataong mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng mga programang nakatutok sa pagbibigay ng serbisyong angkop sa kanilang pangangailangan. Ako si Pinky Webb at ito ang all-new season of Business Matters, where doing good is good business. Kat kifus ti dewa study, bahalaan sa solok mi bay mabalak. Lisoda, bawa kagawan kam assignment to, lisoda tapos kam solok mi. Usahay kagalaba yu galas mulat malit. Tapos kagalma sawa laton nurudik mi fu. Tapos be solok ko usahay gal tamdok ke mata hodang ba unsan man ako pag study nga kinik mo solok mi. Habang kumukupas ang gabi patungong Bukang Liwayway, nagsisimula na ang araw ng 15 taong gulang na si Gabriel Galante at ang mga katutubong Tiboli na nakatira sa bulubunduking parte ng Maasim, Sarangani Province sa Mindanao. Malayong-malayo sa ingay ng syudad, ang buhay rito sa kabundukan ay simple at payak lamang na pamumuhay. Tanging pagsasaka ang kanilang pinagkakakitaan. Ngunit sa kabila ng tahimik na buhay ng mga katutubong Tiboli, hirap silang makasabay sa modernong ikot ng mundo. Ang kanilang malayong lokasyon ay nagdudulot ng malaking kakulangan sa komunidad, lalong-lalo na pagdating sa kalidad ng edukasyon. Pero para kay Gabriel, ang makapagtapos sa pag-aaral ang paraan para makaahon sa kahirapan ang kanyang mga kababayan. Dahil ang pag-aaral nakatulong din sa akin, lalong-lalo na sa aking pamilya at sa mga bata na dili sila kabalo magbasa. 6 na oras mula sa pinakamalapit na syudad bago marating ang Datal Basak IP Integrated School. Ito na marahil ang nag-iisang paaralang na pag-iwanan ng 21st century learning facilities. Wala talaga kahit ni isang room, walang classroom, walang makeshift, wala talaga lahat. Kinausap namin yung komunidad dito na pagtulungan o ano yung gagawin dito, tapos umabot kami sa punto na kailangan namin magpagawa ng makeshift para naman makiter yung mga mag-aaral na gustong mag-aral sa lugar na ito. At dahil nasa liblib na lugar, hindi na naaabot pa ng kuryente ang komunidad na ito. Bagay na nagpapahirap lalo na sa mga guro at mag-aaral. Ang kuryente na isa sa pinakamahalagang sangkap sa modernong pagtuturo. Of course, ang hirap ng walang kuryente. Gamit mo yung mga lumang pamamaraan ng mga ilaw. Pero pag may kuryente, of course, may ilaw, may computers, may cellphone. So mas madali na lang yung mga lessons mo, makapag-aral ka ng mabuti, and information is right in our hands because you can get information just in a click of the mouse. Ngunit walang makapipigil sa pagnanais na mapabuti ang estado ng buhay, lalong-lalo na sa nangangarap maging guro balang araw na si Gabriel. Importante bela og tabang kamdem ho di so budsoton sa makamdem ho at nebang to na wan huli crown na bud kitabang laok gawan gina maglima nagtabang mi kam sunak mi be ni kam mo daw bay gitabang mi na sulak mi gamdang be ke school. Kahit
Kahit nangangapa sa kadiliman, tanging ang katiting na ilaw ang nagsisilbing tanglaw ni Gabriel para sindihan ang nag-aalab niyang pagnanais na makatapos lang ng pag-aaral. Lahan daw mo ketaon daw basta atlas daw kam daw na maning kamot tajud pa kayaan bahala lisud basta daw maning kamot ta para lawagam daw. Ti anto sa nakbongan bahala ande sa bahala ande kuryente mi beni basta law anto sa nakbongan. Ang edukasyon ay karapatan at hindi pribilehiyo. Dapat lahat ay may pantay-pantay na access sa 21st century learning facility. At dahil sa mismong mapabuti ang kalagayan ng mga mag-aaral, ang pinakamalaking power distribution company ng bansa sa pamamagitan ng foundation nito ay nagsimula ng School Electrification Program. The School Electrification Program of Juan Meralco Foundation has been implemented since 7 years ago, since 2012. At sa loob ng 7 taon na yan, we've already energized 230 schools. I think we're the only foundation in the country who's doing in this scale. May importanteng ginaganapan ang elektrisidad sa edukasyon, lalo na't ginagamit na ang teknolohiya sa pagtuturo. At dahil ang Pilipinas ay isang archipelago, nahihirapang maabot ng power grids ang mga paaralang nakatayo sa malalayong isla at mga kabundukan. Kaya dito, pumapasok ang School Electrification Program. We've endeavored to reach these schools because sila yung napag-iiwanan. Hindi dahil sinadyang mapag-iwanan, because they're just so hard to reach. And we think this is where we should go as a foundation. Malaki-laking infrastruktura ang kinakailangan para makonekta sa power grid ang mga paaralang nasa malalayong lugar. Kaya para mabigyan ng kuryente ang mga paaralang nasa off-grid communities, pinibigyan ng School Electrification Program ang mga napiling paaralan ng solar power technology. And now that Meralco is adding renewables in its portfolio, I think we're even more energized as a foundation to really campaign for renewables, especially for remote off-grid communities, like where the School Electrification Program is being implemented. At nang marinig ng foundation ang kwento ng mga mag-aaral at guro ng Datal Basak IP Integrated School, hindi na sila nag-atubiling tulungan ang eskwelahan. Katulong ang lokal na pamahalaan ng Sarangani at ang DepEd o Department of Education para na rin mapabuti ang kalagayan ng mga kababayan nating katutubong Tiboli. Napakahalaga po ng ganito, mayroon na tayong kuryente. Malaking tulong talaga ang itong pailaw, itong kuryente. Lalo na ngayon, may TV ba, may laptop, may printer. Very helpful, especially in areas na walang electricity. Like for example, in Sarangani Division, out of 319 schools, there are 35 schools na walang kuryente. So talagang malaking tulong itong kuryente ng binigay ng Juan Meralco Foundation. Maliban sa pagbibigay ng kuryente, makatatanggap din ng multimedia equipment mula sa ambaga ng mga empleyado ng kumpanya ang paaralan para na rin maging kapanapanabik ang pag-aaral ng mga estudyante at ma-boost ang kakayahan ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Kanto dang tono dang one cam TV na gawan to galamag na akam story dang tono nang samut kwanting no dang samut ne dang hall tekligalo para dabe school me dang kligalo ne. Iba kasi yung nakikita rin ng mga bata kasi nakukuha yung atensyon nila eh. Yung guro natin naghahanda ng lesson plan. Ginagawa natin na PowerPoint presentation. Para mas tumagal ang solar power equipment, tinuruan ng foundation magtulong-tulong ang guro, mga magulang at buong komunidad para pangalagaan ito.
natututo sila ng energy management, di ba? Alam nila kung paano gamitin ng tama yung mga solar power equipment. Nakikita din ng mga magulang ng mga bata na ngayong meron ng solar power sa paaralan, nagiging community center yung school. And I think this kind of project provides that positive ripple effect of development in the community. At noong panahon ng new normal sa ilalim ng pandemya, ang pagbibigay ng kuryente sa mga paaralang nasa off-grid communities ang nangungunang prioridad. Nung wala ngang pandemic, ang hirap na ng buhay nila. Ngayon pa kayang may pandemya, when you go distance learning via internet, you need access to computers and the internet, and all of them require electricity to operate. And I think it has become more meaningful for us in One Meralco Foundation to continue this program despite the difficulties of implementing it during the pandemic, simply because we do not want these children to be really left behind. Maliban sa pagbibigay ng ilaw at kaginhawaan, ang kuryente ay nagbubukas ng oportunidad sa komunidad na maging mas kapaki-pakinabang, at ang ilaw na nagbibigay nito ay nagiging mas maningning ngayon para sa mga pangarap ni Gabriel Galante, dahil mas malinaw na niyang matatanaw ang kanyang mga pangarap, ang makapagtapos sa pag-aaral at pagsilbihan ang mga kapwa niya Tiboli. Lumakasawbe kam taot mo bang nodang kaya lahola gamdang na kaya katabang lalo na hinaot kaya kam tabang lalo magmoon kawan pangako bela yun na magmoa so to teacher be kapwa niyo balo tao na og na maging teacher be kam do demo. Ang daan tungong kaunlaran at progreso ay isang daan na puno ng pagsubok at hamon. Pero kung mayroong partisipasyon at nag-iisang layunin ang lahat, anumang problema ay nahahanapan ng solusyon at aksyon. Isang araw na naman ang natapos para sa mga mag-aaral ng Antonio G. Tuason National High School dito sa Barangay Rama, Sierra Islands. Pero hindi para sa grupong ito ng mga high school students, dahil ngayon pa lang magsisimula ang kanilang tunay na laban. Binubuo ng mga malalayong isla ang 5 barangay ng Sierra Islands dito sa Catbalogan, Samar dahil sa natatangi nitong geography. Tanging pagsakay sa bangka ang inaasahang transportasyon ng mga residente rito, at ang pamasahe ay umaabot ng 5 hanggang 10 piso. Mahirap yung pamilya po namin kasi pagpasukan na, mamamblema na yung mga magulang ko kung saan po ako sasakay, paano sila gagawa ng paraan. Anong gagawin natin? Wala tayong pera. Sobrang hirap po. Minsan po, nangungutang po sa tindahan. Sinasabi na, puro na lang kayo utang, hindi na kayo nakakabayad. Sanay na sa ganitong eksena ang grade 12 student na si Jerry Ramirez at ang kanyang pinsang si Alisa May Bereno, isang grade 9. Iiwan po namin yung gamit namin sa Chai ni Jerry. Kasi uwi na po kami, walang sasakyan, lalangoy na po kami. Dahil walang naitabing pamasahe sa bangka,
Walang ibang pagpipilian ang magpinsan at kanilang mga kaibigan, kundi lumangoy pauwi sa kanilang bahay na nasa kabilang isla pa. Lumalangoy po kami kasi wala pong sasakyan. Mahirap naman po kung maghintay kami, aabutin po kami ng gabi. Habang meron pang araw, lumangoy na lang tayo. Inaabot ng kulang-kulang 15 minuto ang biyahe gamit ang bangka mula sa isla ng kanilang paaralan patungong barangay Kagutsan, ang barangay kung saan sila nakatira. Ang paglangoy rito ay inaabot ng 30 minuto hanggang 1 oras. Bagay na umuubos ng lakas ng mga magkakaibigan. Mahirap po. Kasi po minsan nananakit po yung mga paa namin. Iniisip namin na hanggang dito na lang yata kami. Gahawak-hawakan na lang kami ng kamay. Isa-sacrifice na lang para makarating din. Kasi kung matatakot po kami, baka meron pong mangyari sa amin, lalo na kung malayo na. Delikado na po kapag gabi-gabi na kasi baka merong dumaan nga ng mga bangka, mabangga din kami. Hindi naman po talaga hadlang yung kahirapan sa pag-aaral. Kung talagang gusto mo makatapos, gagawa ka ng paraan. Minsan po, inisip ko yun na sana sumuko na lang ako. Naaano ko po na sana mawala na ako dito kasi hindi ko na kaya itong paghihirap. Pero minsan po naiisip ko yung pamilya ko. Bugbog na ang katawan mula sa paglangoy, may mas masalimuot pang kakaharapin ang magpinsang sina Jerry at Alisa pag-uwi sa kanilang mga tahanan dahil ang barangay Kagutsan ay hindi naaabot ng kuryente. Umaasa lamang ang mga residente rito sa public generators na binubuksan lamang tuwing alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Sa kasamaang palad, ngayong gabi ay nasira ang inaasahang generator para kina Alisa at kanyang pamilya. Tanging ang ilaw mula sa aming kamera ang kanilang pinagtsatsagaan. Pero bakit yung iba may mga ilaw? Kasi may kanya-kanya po silang generator. Kami wala po. Ang mahirap kasi dito sa lugar namin, dito sa islands, pag walang sasakyan talaga nag-aaral, yun mahirap. Lalo na po may bagyo, ulan. Lumangoy ka ngayon, iniwan mo yung gamit mo. Anong gagawin mo ngayon? Paano ka mag-aaral? Nakikihiram na lang po ako sa mga kaklase ko. Doon po ako nag-assignment na lang. Pasukan na po namin, doon lang po tinatranslate yung gawain ko. Patigil ko nga yun noon kasi nahihirapan yung sasakyan ba niya papunta doon sa pag-aaral. Ayaw naman niya tumigil. Nanay, magtitiis daw ako. Magtitiis daw siya, sir. Bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, Jerry? Kasi gusto ko po makatulong sa mga magulang ko at makaraos sa kahirapan namin. Naniniwala po ako na yung kahirapan po hindi po hadlang sa pag-aaral. Kasabay ng bukang liwayway ang muling pagsabak ni na Jerry at Alisa sa panibagong hamon ng kanilang buhay. Kailangan nilang magantay ng bangkang magpapasakay sa kanila ng libre papasok sa paaralan. Nakakapekto talaga yung ganitong sitwasyon. So, most of the student, bumababa yung mga grado, lalo na sa first subject nila, saka sa last subject nila during
kasi maaga silang umuwi papunta sa kanilang mga lugar and then late sila nakakaabot dito sa school dahil sa walang pwedeng masakyan. Yes. Pwede po siya sa pangangailangan. Hindi po nahihirapan po. Kasi po, sa sobrang kasing hirap ng buhay. Minsan po, naiisip ko lang po sana na huminto lang muna sa pag-aaral. So, kasi muna tumulong sa pamilya namin. Seryoso ko po yun para sa pamilya ko. Kasi di ba sabi nga po nila, edukasyon ng pamamana nila sa amin. Yun po, kailangan ko po talaga itong seryosohin para sa kanila. Pag lumalang pa kami, nagsasakripisyo lang kami makapag-aral. Tapos yung mga grades namin, mga level 7 lang. Pero sinasabi lang namin, okay lang, aangatin yung mga grades natin. Kung susuko pa ako, yung paghihirap ko, parang binawali-wala ko lang po yun. Mahirap, kakayanin ko lang talaga, makapagtapos lang ako. Para maibsan ang problemang kinakaharap ng mga mag-aaral ng Sierra Islands, ang oldest international bank ng bansa sa pakikipagtulungan sa Department of Education, PBSP o the Philippine Business for Social Progress at ang lokal na pamahalaan, inilunsad ang Bangka ng Buhay para sa komunidad. Bangka ng Buhay is an integrated livelihood program of Standard Chartered Bank here in Catbalogan City. Under the program, we gave total of 38 motorized fiberglass boats to the fishermen displaced by the Super Typhoon Yolanda and Typhoon Ruby in 2014. In addition to the boats that we gave to the fishermen, we also gave their housewives micro-enterprises. We felt that there was a need for diversification of the livelihood activities in the community. Sa pamamagitan ng programang ito, nakinabang rin ang 38 bangkerong binigyan ng fiberglass motorized boats na maaari rin nilang gamitin sa pangingisda. Pero para maging matagumpay ang proyektong ito, kinakailangang tumupad sa pangako ang mga bangkero. Agreement between the Department of Education and the beneficiary boatmen is that they should ferry the school children every morning going to school and then after school in the afternoon every day for 3 to 5 years so they can actually finish schooling up to high school. The boatmen are also members of the PTA, partly since the Bangka ng Buhay project involves ferrying these students for free to the schools. We also need to think of the income opportunity of the fishermen. At mula nang sinimulan ang programang ito, kitang-kita ang magandang pagbabago sa komunidad. For Bangka ng Buhay, we have significant number of dropouts. The average dropouts of Catbalogan is in high school is 8%. Last school year, when we implemented the Bangka ng Buhay project, based on our data, this school has 0 dropouts. Mula nung na-implement ang Bangka ng Buhay ng Standard Chartered Bank at PBSP, malaki po yung nabago, hindi lang sa livelihood, kundi dun sa values or attitude ng mga beneficiaries. Ang community kasi mas madaling maging progressive if lahat empowered. Maliban sa napabuti ang transportasyon ng mga estudyante, hangarin din ng programang magkaroon ng sustainable na hanap buhay ang ilang mangingisda. Isa ang pamilya ni Jerry sa 38 beneficiaries ng Bangka ng Buhay program. Ang kanyang amang si Jenny Ramirez ang patunay sa hirap ng kanilang pinagdaanan. Wala pa yung Bangka ng Buhay. Mahirap talaga. Wala kaming hanap buhay kasi wala akong bangka. Nagkasawa lang ako ng yung may mga langbat. Hindi naman kami araw-araw makasama. Ini-income namin sa pinakababa. 100, kulang talaga.
Salamat sa mga bagong bangka at sa mga kagamitang ipinamahagi ng programang ito. Maaari na itong gamitin ni Jenny para makapaghanap buhay upang tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit maliban rito, nais ng proyektong ito maging mas responsable rin ang mga mangingisda. Sa kasi sa mga natutunan natin sa mga nagdaang mga programa na simple dole out, yung hindi natin dinidefine yung kanilang responsibility sa accountability. Kaya parang pag ibibigay mo lang siya simply, parang walang value. In fact, mayroon kami mga continuing na series of scheduled follow-up, monitoring, kasi kailangan din natin i-guide yung mga boatmen. Siyempre, sa sakin ng paghanap buhay, siyempre alagaan namin maganda. Kasama rin ang asawa ng mga mangingisda para sa sustainability approach ng programang ito. Binibigyan sila ng training tungkol sa micro-enterprises para may dagdag kaalaman sa pagnenegosyo. Tulad na lang ni Menita Ramirez, nanay ni Jerry. Kabuhayan namin po noon, talaga naghihirap kami. Naglalabandera po. Kinikita ko pag labandera, 100 lang. Hindi naman sa araw-araw. Minsan lang pa yung nagpapalabas sa akin. Ngunit matapos biyayaan ng puhunan at training, nakapagbukas na si Menita ng kanyang sariling sari-sari store. Tinuro sa akin yung bangkang buhay, mag-budget. Mas maganda ngayon ang yung kinikita namin gamuhan noon. 100 lang, ngayon 1,000 na. Unti-unti hanggang umangat. Mali pa yung good kami. Masyado. Kung nakasulod kami ng bangka ng buhay. We're not just tackling one particular segment of an entire community in Samar. So you help the father who sustains his livelihood through fishing. You help the mother who can then as well help support the father. And then for the students, you're investing in their future, right? So I think this multi-pronged approach is what makes Bangka ng Buhay quite unique. Maliban sa pagpapatupad ng programang ito, ipinagmamalaki rin ng kumpanya ang kanyang mga employee volunteers para makatulong sa komunidad. Volunteerism has really been ingrained in our culture in Standard Chartered. We get people together and it's really amazing the groundswell, the support coming from SCB employees, their willingness to help the community, their willingness to go the extra mile, take time away from our day-to-day jobs to be able to give back. Sa pamamagitan ng sustainable programs, hindi lamang naiimpluwensyahang maging kapaki-pakinabang ang mga mamamayan sa paglunsad ng bangka ng buhay, nagkaroon ng masaganang kinabukasan ang 38 pamilyang beneficiaries at mahigit 300 mga estudyante. Malaking ginhawang binigay ng bangka ng buhay. Kasi po, palagi na po kami nakakapasok ng maaga, hindi na po kami palaging nalilate, tsaka hindi na po kami lumalangoy tulad ng dati. Ngayon po, hindi na po kami nakakaranas ng paglalangoy dahil meron na pong bangka ng buhay. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.